Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan lang po natin itong nangyaring hearing po sa Quadcom. So ito yung mga isa sa mga nangyari sa hearing na hindi po ibinabalita ng mainstream media. So hindi natin alam kung bakit parang pagdating kay Pangulong Duterte na ito sasang-ayon or sabihin natin naglilining or kumakampi kay Pangulong Duterte, hindi binibigyan ng importansya ng mainstream media para ipakita sa mga kababayan natin na meron pa ring mga mambabatas na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Kaya dito ilalabas natin kung ano yung nangyari at ano yung mga sinabi nitong representative na 'to na si Congresswoman Cardema. So ito po yata ay asawa ni NYC Cardema na naninindigan sa administrasyon ni Pangulong Duterte. So galing siya sa Duterte Youth Party List na nanindigan dun sa kumbaga sinusuportahan nila yung mga ginawa, ang programa ni Pangulong Duterte. So ito yung maikling statement ni Congresswoman Cardema na inalmahan po ng mga ilang kongresista sa kanyang mga sinabi. Siguro dito tinamaan sila dahil kumbaga ni-real talk dito ni Representative Cardema itong mga kasamahan niyang kongresista at yung mga ibang resource person na may ambisyon pala na maging kongresista rin. So dito ibinuko niya yung mga nag-aabogado sa ICC, yung mga ang kumbaga ang binibigyan lang ng importansya o binibigyan lang nila ng karapatan ay yung mga karapatan ng mga nasawi under sa war on drugs. Pero yung mga nasawi o mga inagabyado ng mga adik, ng mga kriminal, hindi nila binibigyan ng importansya. So hindi kumbaga dito pinakita niya lang dito na parang ang gobyerno natin ngayon walang pakialam sa mga biktima ng mga kriminal. So ang binibigyan lang dito ng pakialam ng gobyerno natin ay yung karapatan ng mga kriminal na hindi natin maintindihan. Kumbaga, ano ba yung mali doon sa pagpapatupad ng war on drugs? So ito, panoorin po natin itong naging maikling talumpati po ni Representative Cardema ng Duterte Youth Party List at sino yung dalawang kongresista na umalma dito sa sinabi niya. So panoorin po natin to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin ito. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista, ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh.
Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At magandang gabi po. Congresswoman. So, kung yung mga sinabi nito ni Representative Cardema, real talk yun. Di ba? Bakit? Yung mga pinatay ng mga NPA, hindi nila kinukundina, hindi nila iniimbestigahan. Considering na merong mga aktivistang mambabatas na nandiyan nakaupo. Di ba? Hindi nga nila kayang ikondena yung mga ginagawang pang-aabuso ng mga teroristang NPA kapag sila ay pumapatay ng pulis, ng mga tropa ng gobyerno. Doon wala silang pakialam. Either may mamatay diyan, basta yan tropa ng gobyerno, wala silang pakialam. Pero bakit kapag ang namatay may involvement sa criminality, andyan yung bugso ng damdamin nila na ipagtanggol. Usigin kagad yung pulis, usigin kagad si Pangulong Duterte. Sino ba yung una-una ba? Sino ba yung pinoprotektahan ni Pangulong Duterte? Yung mga ang pinoprotektahan ni Pangulong Duterte, yung mga inosente. Yung binibiktima nito mga adik at durugista. Dito ni-real talk niya na nung 6 na taon ni Pangulong Duterte, lahat, majority ng mga congressman na yan, nakasipsip kay Pangulong Duterte. Naka-fist bump pa yung mga yan. Diba? Meron nga dyan si Ace Barbers, puring-puri pa, pinagmamalaki pa niya na dapat daw gayahin daw ng ibang bansa yung war on drugs si Pangulong Duterte. And now, siya ngayon yung nangunguna para usigin si Pangulong Duterte. Although, kumbaga wala naman siyang choice dahil sa kanya natapat yung committee na yan. Pero makikita mo yung yung leaning is talagang hindi niya, kumbaga pinababayaan niya lang yung mga kasama niya diyan na kuntiryahin lang si Pangulong Duterte. So dito na real talk niya na kumbaga kahit na nag-iisa lang sila ngayon diyan sa Kongreso, naninindigan ng Duterte Youth Party List. Which is talaga na-appreciate ko yung kanilang ginawa diyan, yung ginawa niya ngayon diyan na kahit nag-iisa siya, pinakita niya kay Pangulong Duterte, kay VP Sara, na sila nandiyan, sumusuporta pa rin. Pero siyempre, meron dalawang kongresista na hindi naintindihan or tinamaan doon sa sinasabi niya na sinuportahan nyo nga sila ng 6 na taon
naka-fist bump pa kayo. So na real talk, nasampal yung kanilang ego. Kaya itong si Congressman Acop, biglang nagpuputok ang butse at nagbigay kagad ng manifestation para kontrahin yung sinabi nito ni Representative Cardema. Salamat, Cardema, Mr. Chair. bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair, Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me. Pero hindi niya sinabi dito na, kumbaga, ang punto, bakit hindi nyo man lang, yun nga, imbestiga? No, may punto nga naman siya doon na kung merong gustong pa-imbestigahan itong Duterte Youth, i-raise nila yung kailang concern. Pero ang tanong dyan, binibigyan ba sila ng pagkakataon or inaaprubahan ba yung kanilang request? Siguro may mga times na nagpapatawag sila pero hindi naman sila pinagbibigyan. Kaya siguro nga, diyan niya nilabas, diyan sa Quadcom Committee. So naglabas siya ng manifestation. Hindi natin lang maintindihan dito bakit pumutok yung butsi rito ni Congressman Acop. Siguro doon siya tinamaan dahil nga 'di ba naalala niyo nung sinabi rin ni Senator Bato de la Rosa na naka-fist bump pa kayo nung mga panahon na si Pangulong Duterte pa ang presidente. Tapos kayo na ngayon yung nangunguna para imbestigahan siya. So parang kumbaga kaplastikan yung nangyayari. Kumbaga nangyayari rito, nakikisaw-saw lang kayo, sumasabay lang kayo, sumisip-sip lang kayo kung sino ang nakaupong presidente. 'Di ba? Yun lang naman yung pinakapunto rito ng Duterte Youth. Hindi natin maintindihan kung bakit biglang uminit yung ulo rito ni Congressman Acop. At ito pa si Ace Barbers, mukhang mali yata yung pagkakaintindi rin. So panoorin po natin yung sinabi naman ni Ace Barbers. Emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from Siguro kaya ngayon lang umattend. Hindi sa pinagtatanggol natin yung Duterte Youth Party List ha. Sa palagay lang natin, kaya lang umattend dyan yung Duterte Youth Party List dahil naramdaman nila na pag-iinitan or talagang kukuyugin si Pangulong Duterte. So umattend ng Duterte Youth Party List dyan para magbigay lang ng suporta, bigay ng lakas ng loob na sabihin kay Pangulong Duterte na meron pa rin congressman except maliban dun sa anak niya, kay Pulong, tsaka yung kung sino man yung kaalyado niya pa yan. Kasi ilan lang yan, kasi majority talaga ngayon ng mga congressman, nakasipsip kita ang baluslos. Dito lang, pinapakita lang ng Duterte Youth Party List na meron pa rin congressman na naninindigan na nasa tabi ni Pangulong Duterte. Kaya ngayon sinasabi rito ni Ace Barbers is parang mali 'di ba, na minomonopolyo daw yung pagmamahal daw sa bayan. Wala namang binanggit doon yung
Duterte Youth Party List tungkol sa pagmamahal sa bayan. Ang punto niya lang dito, bakit kapag yung mga kriminal ang namamatay, inuusig nyo or kinukondena nyo si Pangulong Duterte. Pero bakit yung mga namatay na pinatay ng mga durugista, tahimik kayo? Diba? Yun lang naman yung pinakapunto eh. Pero iba yung pagkakaintindi dito ni Ace Barbers. Here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan, wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-pare. Point of order, Mr. Chair, wala pong sinabing pagmamahal po sa bayan. Ang sinasabi lang po ng Duterte Youth, yung pagiging bias po na pagkriminal po ang nasasawi, yun yung binibigyan ng importansya. Pero yung mga nasasawing pinatay ng mga kriminal, parang wala tayong pakialam at hinahayaan nyo lang. Yun lang po yung gusto ipabatid ng Duterte Youth, hindi po yung pagmamahal sa bayan. That is point of order, Mr. Chair. Tayo nagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Huwag nyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. O yan na personal na. So wala namang sinabi rin yung Duterte Youth na sila ay magaling. That's point of order, Mr. Chair. Diba? Nakikita nyo agad dito na medyo yung bias talagang nandoon. Instead na kumbaga, bigyan ng halaga yung sinabi nung Duterte Youth, parang kinukondena pa niya ngayon. At iba yung pagkakaintindi niya doon sa sinabi ng Duterte Youth Party List. So talagang ang nangyari rito is Pangulong Duterte versus the Quadcom and the rest of the House of Representatives. Buti na lang at merong Duterte Youth na kahit papano na-appreciate natin na sila ay tumindig sa tabi ni Pangulong Duterte. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.